Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyan kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang magiganti sa mga taong ito. Ipinaubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, sa iyo ko natagpuan yung aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugas nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako'y inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo, tatakas. At kung ito ang mangyari, piyong walang magliligtas, dudurugin nila ako, luluring, walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa piling kong yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Iyon namang mababuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo'y dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masuruni sa iyo'y naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sino mang gaway, linsad. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po lahat.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahon iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na nagmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayad ni David ipanganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mga has humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punang saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi din siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa aking mga kapatid na pari from the Diocese of San Pablo. Kasama po ang kanilang mga parishioners at mga pilgrims. Ganoon din po sa kapatid kong pari dito sa galing from Ocarm po. Welcome po sa inyong lahat. At sa mga pilgrimage o pilgrims from the different dioceses o probinsya, welcome po dito sa Santo Padre Pio National Shrine, Santo Tomas, Batangas. Sa buhay po natin, sino ba ang ating pinakikinggan? At ano yung qualification ng isang tao pag gusto nating siyang pakinggan? Ano yung mga pamamaraan po natin para masabi nating ang kanyang sinasabi ba ay credible? O sabihin po nating nagpapakitang gilas lamang? Sapagkat bilang isang tao, kung titingnan po natin sa ating buhay, may mga taong sinasabi po nating karapat-dapat sa isang posisyon. May mga tao naman talagang karapat-dapat na manilbihan. Pero kung sino yung hindi karapat-dapat, yun ang madalas ang nauupo sa posisyon. Ano kayang dahilan? Sapagkat tayo po bilang isang Kristiyano, ang mithiin po ng bawat isa po sa atin ay maging maayos ang ating pamumuhay, lalong-lalo na po sa ating paglalakbay, sapagkat ang ating paglalakbay ay bunga ng ating pagsama sa ating Panginoong Diyos. Kaya't sa buhay po natin bilang isang manlalakbay, katunayan po ito kung paano nating pinakikinggan at sino ang dapat nating pakinggan sa ating buhay. Kaya nga po kung sino yung karapat-dapat na nasa posisyon, yun ang pinagbabantaan. Kaya kung sino yung may matapat na paglilingkod, na may puso, parang ito po ay delikado sa mga masasama. Katulad na lamang po sa unang pagbasa na kung saan si Jeremias ay pinagbabantaan
ng mga tao. At ang mga taong ito marahil ang mga taong tinutulungan ni Jeremias para sila ay magbago. Kaya't sa buhay po natin, bilang tumutugon sa pagtawag ng ating Panginoon, mahalaga po na maintindihan na ang katarungan ay ang Diyos ang magbibigay. Siya ang manghuhusga sa bawat tao, sa bawat isa po sa atin. Tulad na lamang po sa ating Ebanghelyo, narinig po natin na ang mga Pariseo ayaw pakinggan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, na kung saan nagpagaling, nagpahayag ng mabuting balita, nagbigay ng panahon, pero ang mga Pariseo ayaw tanggapin. Ano pong dahilan? Kasi ayon sa kanila, sa mga Hudyo, hindi pwedeng paniwalaan ang isang Galilean. Sabi nga po nila, ano bang mabuti sa mga taga-Galilee? Ano bang meron sila? So ibig sabihin, maliit ang pagtingin sa kanila. Parang sinasabi nating sila ay mahirap, walang may pagmamalaki. Parang sinasabi ng mga Pariseo sa kanila, walang naidudulot na kabutihan ang mga taga-Galilea. Kaya nga sa buhay po natin, kaya nga po ang tanong ko po kanina, sino ba ang dapat nating pakinggan? Sino ba talaga ang dapat nating iupo? Marami sa ating ang may karapat-dapat. At ang halimbawa ng karapat-dapat na ipinapalaala sa atin ng ating Panginoon, huwag natin tingnan kung ano yung mga kahinaan ng tao. Ang tingnan po natin, yung nagbibigay sa atin ng lakas, na nagbibigay ng inspirasyon. Hindi nangangahulugan nakaka-define sa isang tao kung saan ka nanggaling, sapagkat ang ating Panginoon kumakalinga sa katarungan at katapatan sa paglilingkod para sa Kanya. At tayo po bilang isang Kristiyano, marahil ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng mababang pagtingin ng ibang taong matataas sa atin. At ito po ang realidad ng buhay. May mga tao na malupit, at kung sino pa yung malupit, sila ang mga may pinag-aralan. Sila ang mga may kinikilala sa lipunan. Katulad ng mga Pariseo, sila ang kinikilala sa lipunan. Pero nang dumating ang ating Panginoon na nagpahayag ng kaligtasan, nagpagaling sa mga may sakit, nagbigay ng buhay, binuhay ang mga patay, na kung saan ang mga Pariseo, parang init na init sila pag naririnig ito. Ayaw pakinggan. Dahil nang galing nga sa Galilee, dahil nga siya'y anak ni Maria, sinasabing si San Jose, isang mabababang tao para sa kanila, walang pinag-aralan. Pero kung titingnan po natin sa ating buhay, sino ba yung mahalaga sa atin? At sino ba ang pinagbibigyan natin ng ating panahon? Kaya nga po sa pang-araw-araw nating pamumuhay, mahalaga ang pakikipag-ugnayan o lalim natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Lahat po tayo hinahamon ng ating Panginoon. Kung mayroon tayong sapat na kakayahan, huwag nating gamitin ito para sa pansarili nating interes. Huwag nating husgahan ang mga maliliit. Huwag nating pahirapan ang mga tao. Alam po natin na kahit sa maliit na tulong, nakapagbibigay sila ng sigla. Kaya sa buhay po natin, upang may padama ng ating pagmamahal, ang ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, bigyan natin ng pagpapahalaga sila, sapagkat sila kahit sila ay maliit, anak pa rin sila ng ating Panginoon. At bilang isang nag-aral, formal education o ano paman sa ating pamumuhay, lagi po nating iisipin, ang kapatid po natin ay pananagutan po natin. Kaya wag po nating tingnan
ang kahinaan. Huwag nating silang husgahan na ayon sa nakikita po natin, na ayon sa ating naririnig. Sapagkat kung ito ang magiging basihan ng ating qualification, ng ating pinakikinggan, mas mahirap po nating maiintindihan ang galaw ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Naniniwala ang bawat isa po sa atin na walang humpay ang pagmamahal ng Diyos. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon Diyos sa mga kay Jeremias, na kung saan si Jeremias ay nagdasal sa ating Panginoon, na kung saan humihingi ng hustisya. At ang bawat isa sa atin ay ang hustisya ng katapatan ang hinihingi sa paglilingkod. Huwag nating tingnan ang kasiraan ng bawat isa po sa atin. Tulad po ng sinabi ko, hindi siya nakakadefine ng pagkatao. Ang nakakadefine sa ating pagkatao ay kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Lahat po tayo may kahinaan at may kapulaan. Huwag nating iisipin na malinis tayo sa bawat isa po sa atin. At lalong higit sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sa pagmamahal ng ating Panginoon, inilapit niya ang kanyang sarili. At mahalaga ang presensya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Lalo na po sa Kwaresmang ito, pinapahalagahan po natin kung paano nating tatanggapin ang buhay na pagsunod sa Kanya. Muli nating balikan ang ating mga nakakagalak na pamumuhay, na ang pamumuhay na kung saan i-connect natin sa halaga ng biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Huwag ka nang magtago. Anuman ang meron tayo sa ating buhay, anuman ang ating pagpagkamalit pagkakasala, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Sapagkat ang bawat isa sa atin, yung presensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, walang sino man ang pwedeng makapagnakaw noon sa atin. Kaya, bilang pagtugon sa ganitong uri ng ating pamumuhay, yakapin natin ito at sa pagyakap po natin sa ating mga pagsisisi, sa ating mga kamalian at pagkakasala, lagi po nating iisipin na ang Panginoon ay patuloy na aabutin ang bawat isa. Dahil sa ating Panginoon, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, harapin natin ito na walang takot. At naway ang bawat isa po sa atin ay gamitin ng ating Panginoon ng Kanyang kabutihan. At wag po sana po natin itong gawin para sa ating pansariling interes. Ialay ang buhay sa paglilingkod dahil ang paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon ay gawaing kabanalan na laging bumabalik at nagsusumikap na maging isang mabuting tao, maging mabuting Kristiyano. At ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasangot,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpak ang kinaminas ng pagsalungat sa pananagutan ng iyong iniatas sa aming pagtulad ng anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit luma'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang napalit mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilit na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kamyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Apat na pong araw sa
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa'yo kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pong Panginoon, iyong panghugasan, lahat ng aming kasalanan. Sa amin ay likhain, bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na pong sa amin ay likhain, bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na pong Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa.
Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa ganap sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, bahagi ng ating mga pangkoresmang gawain. Mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, pinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ika-6, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras at ang healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. At kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating pagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Simula March 23, sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon pa rin po tayo ng libreng blood test kabilang ang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dalhin lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Available po mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na yung awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, taglan niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may nakihirap. At tandaan kanyang pagmamahalan, unang-unang atas ng Sa mga gusto pong mag-avail ng roses at ihab, ito po yung ating ihandog kay Padre Pio. Maaari po kayo mag-avail sa ating extension area. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating panalangin sa umaga na gaganapin natin sa ilang sandali lamang po. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating Panginoon, buksan mo ang aming mga labi At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, at lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang.
Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso. Papuri sa sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sana maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Si Kristo ang liwanag at wala Wala nang nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang kapayapaan at wala nang iba pa. Ang may galit sa kapwa ay di maaaring lingkod niya. Sino pang mag-uugnay upang mapasama? Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pintay siya. Siya ang tumubos sa atin, nasa ng Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong katas-taasan at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang katastasan. Pag-ibig niya'y wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y pinayag sa saliw ng alpa, tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging lira ay ipayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila Panginoon ang iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sapat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni maunawa na sinumang mangmang. Ang mga masama kahit na dumami, sino may umunlad, yung sasapitin nila at hantungan ay pagkapahama. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakil at walang makatulad. Nababatid namin lilipunin lahat ang iyong kaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan niyang pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy na Libano lalagong mainam. Parang punong kahay na doon at tanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalagot na kalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon dito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na bato at walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong katas-taasan at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Dilikha ko sa inyo ng bagong puso at hihinga ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masawain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin
at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawitin lagi iyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na mo, ikaw ay naganda, laban sa kaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya, sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging si isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri Puri sa sa Ama, Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralin ninyong gumawa ng mabuti. Pairali ng katarungan. Itigil ang pangapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Halikayo't magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong mahal. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipiin David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kakaba ng ating mga magulang at alalanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daranan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang, mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patubang tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong mahal. Upang gawin tayong bagong nilikha, sang nilikha, binigyan tayo ni Kristong Panginoon ng mga tubig ng muling pagsilang at inihanda ang hapag ng kanyang salita at kanyang katawan. Manawagan tayo sa kanya at sabihin, Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Jesus, maamo at mababang loob, pagkalooban kami ng awa,
kabutihan at kaloobang mapagkumbaba, gawin mo kaming maunawain sa lahat ng aming kapwa. Panginoon, panipuguhin mo kami sa iyong biyaya. Turuan mo kaming tunay na maging kapwa sa lahat ng nahahapis at nagugulo, at matularan ka bilang mabuting Samaritano. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Panalangin nawa ng mahal na Birhen na iyong ina ang lahat ng mga umako ng buhay panata ng kalinisan, upang mapalalim nila ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa iyo at sa simbahan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Pagkalooban kami ng biyaya ng iyong habag, patawarin ang aming mga pagkakasala at ang parusa nito'y ipatawad. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, ibaling ang aming mga puso sa iyo, sa paghahanap sa kaharian mo at pag-ibig sa kapwa-tao. Kami naway maging bayang sumasamba sa iyo, sa diwang totoo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas sa lahat ng kasamaan, dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.